beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, maalindog pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yan! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. So, happy Monday po sa inyong lahat. Kamusta ang trabaho? Kamusta ang unang araw ng Lunes natin? Kung ako tatanungin ninyo, syempre, medyo pagod. Masaya pero pagod. Masaya kasi nung umaga, syempre kwentuhan kami ng mga co-teacher ko. Si PE teacher na doon nakipagkwentuhan sa akin kanina. Hinaharot niya ako ng bonggang-bongga, ako naman paharot. Charot! At eto pa, kanina naglalakad ako doon sa may, papuntang school. Aba, may gwapong motorcycle driver na nakakaloka. At sinakay niya ako sa motor niya, o di ba? Sabi ko sana siya yung masakyan ko. Siya ngayon nasakyan ko. Tapos tanong siya ng tanong sa akin, saan ako umuwi? Kamusta daw ako? Pero syempre hindi ko sinabi ko saan ako umuwi. Mamaya hatid niya ako. Charot! So yun, so nawindang ako sa kanya. Medyo may kabataan pa tong motorcycle driver na to. Pero panalo talaga ang sexy niya, o, di ba? Saan ka pa? So, ang ganda ng Lunes ko. Sorry kayo, guys. Charot. At eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, si Antonia Forsyth ay from supranational sumali sa Miss Universe. Ngayon naman, sinundan naman ni Catherine Spin ang kanyang landas. Di ba? Dahil from Miss Earth, pupunta ngayon sa Miss Universe Ecuador. Mama Sam, tingin mo, siya kaya ang susunod na Antonia Forsyth dito sa Miss Universe 2024? Gaya-gaya puto maya. Charot. Ayun lang ang masasabi ko. Sabi ng ganon, may mga ganitong eksena, hindi natin masasabi yung ginawa ni Juan kapag ginawa ni Pedro ay magiging katulad din. Depende sa pag-prepare niya, depende kung ano ang eksenang gagawin niya, depende kung gaano pa ba siya kaganda, wala ba siyang makakalaban na mas maganda pa sa kanya, mas sariwa, mas bongga, mas panalo. So, depende yon. Pero, syempre, hangad natin yung kanyang ikakapanalo dito sa Miss Ecuador. Tapos, kung talagang para sa kanya to, para sa kanya to. So, dream niya to. So, hayaan mo na gawin niya yung pangarap niya, kesa naman doon sa magkaroon siya ng regret sa buhay, di ba? At least ito, magagawa niya kung ano yung gusto niya. So, laban lang. I hope na makaya niya yan ng bonggang-bongga. At naniniwala naman ako na kayang-kaya niya na pantayan ang isang Antonia Forsyth dito sa Miss Universe. Kung ano yung nagawa ni Antonia, kaya niyang lagpasan yan. Or pwede din naman na wala. Charot. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, syempre, nagsalita pa rin si Catherine Spin tungkol sa pagkakasali niya dito sa Miss Universe sa Ecuador. Ang una daw na sobrang nagulat daw siya kasi daw unexpected at hindi daw niya aware na ganito yung magiging reaction or madidisappoint daw sa kanya yung ibang tao sa pagsali niya sa Miss Universe Ecuador. Pangalawa, ang sinasabi niya, yung iba daw sinasabi sa kanya na wag na daw siya sumali doon kasi para sa branding na tinatawag. And then, ayun nga, parang wala daw kakontentuhan. Ang sinasabi naman niya, yung opportunity daw kasi na makakasali siya at saka daw, syempre, this is para sa pangarap niya. And then, hindi naman daw siya nag-betray. Tinutupad lang daw niya yung pangarap niya na maging Miss Universe. At saka daw, wala daw tong pag-betray sa organization ng Miss Earth. Ayun. So, ako para sa akin, tulad nga ng sinabi ko, syempre iba yung magiging reaction talaga ng tao kapag dati ka ng title holder, tapos bigla kang sasali. So, last year, si Antonia Forsyth, ganyan din yung
naging reaction sa kanya ng tao na parang supranational queens ka pagkatapos biglang eksena ka, nasasali ka sa pageant. Kung iisipin mo ngayon, tingnan mo ha, nawala ang pagiging legacy, nawala yung pagiging iconic niya na siya ang isa sa mga pinakamagandang supranational. Ngayon kapag tinitingnan mo si Antonia Purcell, hindi supranational ang nakikita mo sa kanya. Ang nakikita mo na sa kanya, first runner-up sa Miss Universe. Di ba? So hindi mo na mariremind sa kanya na, ay, she's a supranational winner kasi binaliwala niya na yun ni Charot. So ngayon, ang nakikita na sa kanya, first runner-up sa Miss Universe. O Miss Universe first runner-up yan. O di ba? Ganon. Hindi ko alam kung napaganda ba o nag-downgrade ba. Pero kasi, kung ako tatanungin mo, mas magandang manatili ka na, oh my God, supranational winner yan. Di ba? Hindi eh. Pag parang nawala din yung value ng supranational sa ginawa ni Antonia. So, ganun din etong si Catherine. So, she is a Miss Earth, di ba? Ngayon pinag-uusapan siya kasi Miss Earth siya. Kapag naligwak siya dyan sa Miss Ecuador, Los Valdez ang pagiging Miss Earth niya, di ba? Ang makikita sa kanya, talunan doon sa Ecuador. So, yun yung advantage at disadvantage. So, ngayon, hindi mo maiiwasan, Catherine, yung reaction ng tao sa'yo na parang, bakit ka sumali dyan? O, di ba? So, hindi maiiwasan yon. At yung iba, sasabihan ka talaga na, yung iba naman sasabihin sa'yo, ano ba to? Walang kakontentuhan. May imbyer na yung iba naman, okay lang din, O, di ba? So, good luck na lang sa kanya. Ayun na yung masasabi ko na sana maipanalo niya ang Miss Ecuador Universe at saka manalo siya sa Miss Universe kung sakasakali. So, yon, ang lalakas ng loob ninyo to pa rin yung mga pangarap ninyo, di abutin ninyo yan hanggat makakaya ninyo. Sabi nga ganon, mas maganda na yung risky more than doon sa may regret. O, di ba? So, good luck. Ayun lang yung masasabi ko. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong winner na si, Mary Rose ng Miss Universe na tingin mo ba, Mama Sam, kakabog ba to ng bonggang-bongga? Tingin ko hindi. Charot. So, yun. So, kilala ko si Mary Rose, na interview ko na siya noon nung lumaban siya sa Miss World Philippines. Tapos sa Miss World Philippines, hindi ko alam kung nakapasok siya sa semifinals. I hope na ngayon, syempre, yung experience niya, mas malalim na, mas kaya niya nang sumabay. So, I hope na manalo siya or makapasok siya sa semifinals na Miss Universe Philippines. Kasi, naalala ko machika to, yung sobrang para tong si Kikay kapag nagkwento or kinuwentuhan mo talagang kukuda din ng bonggang-bongga. In fairness naman sa kanya, matalino naman siya at bonggacious. So, yun. So, congratulations pa rin. And then, I wish all the best para dito kay Miss Universe na O, di ba? And then, Mama Sam, anong masasabi mo sa bagong format ng Miss World na top 20? Ang masasabi ko dyan, naluloka ako sa Miss World. I hope na sana totoo na natuloy-tuloy na yung pageant nila sa next month at wala nang abirya kasi ang mga kandidata, di ba, nag-isa-isahan ng umaalis doon sa mga bansa, lalo na siguro yung magti-training muna dito papunta sa Pilipinas and then pupunta doon sa laban nila sa Miss World kasi so totoo lang, kawawa din yung mga kandidata, sobrang tagal na nila naghintay, tapos biglang 1 minute, biglang mababago. So hanggat hindi pa nag-i-start, ay talagang hindi ko pa mako-consider na tuloy na yan kasi naalala ko noon last November, parang ang pageant nila parang sa November na. Tapos parang 1 week na lang biglang umurong, di ba? So ngayon may 2 linggo pa o 3 linggo na hihintayin natin bago mag-start yung pageant nila at possible ba magbago ang utak ng organization na huwag ituloy ang pageant. So, hintay-hintay muna tayo, hinay-hinay muna tayo kasi hindi pa natin alam. So, yung top 20 format nila, panalo yan more than do sa top 40, pagkatapos top 30, tapos top
Di ba? Mas maganda na yan. 100 candidates tapos top 20 na. Tapos yung top 20, yun na yung maglalaban-laban din. Kukunin na dun yung Miss World. Eh di bongga, di ba? Kaysa naman yung ang dami-dami tapos hindi naman masaya. Saka sana pasayahin na nila ang kanilang competition. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Gwendolyn Poryol, tingin mo, ready na pa para sa Miss World? Ang tingin ko, oo naman, sa sobrang tagal niya nang naghintay, inugat na siya ng, ng milya-milya. I hope na nakapag-ready na siya and I hope na sana maka-ariba siya ng bonggang-bongga sa laban niya. Kasi syempre, ano naman yun, nakaka-excite din naman. Kumbaga parang 3 taon na nyata niyang hinintay to. Siguro naman sapat na yung 3 taon sa paghihintay ni Gwendolyn Poryol para sa competition. And for sure, yung 3 taon or 2 taon, handang-handa na siguro siya, di ba? So, parang feeling ko naka-impake na yung mga damit niya noon-noon pa. So, parang feeling ko ready to flight na lang yan. So, hinihintay niya lang yung araw na lilipad siya patungo sa kanyang competition sa India. O, di ba sa India kasi yung Miss World. Nakakaloka yung Miss World. Inabot na ng siyam-siyam, no? Inabot na ng dekada. Charot. So, I hope na tuloy na yan. Kasi, parang feeling ko, sobrang tagal naghintay ng mga kandidata dyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapalo-palo yung competition nila na parang inugat na ng bonggang-bongga. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, mga pambato ng Ecuador Beauty Queen para sa kanilang Miss Universe Ecuador. Naku, ang titindi. Merong galing sa Miss Grand Top 10 finalist, o di ba? Yung dating finalist doon sa Miss Grand noong 2019. Kabatch to ni Valentina Figuera. So 2019 top 10. So lalaban daw sa Miss Universe, and then nandito din top 40 sa Miss World noong 2021. Lalaban din. Last time pala na nag-Miss Universe 2021, tapos 2022 wala, 2023 wala. So ngayon 3 taon na. Okay. So top 40 sa Miss World. So hindi natin alam, 'di ba? Kasi itong si tawag dito, naging top 40 din to sa Miss World. Tapos pagdating dito sa Miss Universe, bongga, winner, 'di ba? Si Miss Nicaragua. So, malay mo, maging kapalaran niya rin yung katulad na nangyari kay Nicaragua. And then, ito matindi, top 5 sa Miss Universe. O, di ba? Top 5 noong 2016, ha? Oy, Diyos ko, ito yung pinakamatinding kalaban ni Miss Earth. At saka syempre si Miss Earth winner noong 2016. O, ayan na yung pinakamatinding kalaban niya, yung top 5 sa Miss USA. Kasi syempre, iba yung top 5 ka sa Miss USA. Siya, winner sa Miss Earth. O sige, magsabong kayo. So, sino ang mananalo sa kanila, hindi ko alam. Abangan natin. So, ang bongga lang ng mga labanan dito sa Ecuador kasi grabe yung mga nagpasa ng application form sa kanila. Talagang masasabi ko rin parang Pilipinas may mga reigning queen na sumasali sa ganito, tapos parang nakakatuwa lang, no? So hindi talaga sila manahimik sa kakasali nila sa pageant hanggat hindi sila nakakarating sa Miss Universe, di ba? So wala yan, enjoy lang nila, malay mo naman, di ba? At ito ang sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Syempre, Alexi nagsalita, ang sinasabi niya, someday magiging Miss Universe din ako. Ang chika ko dyan ay wala namang masamang mangarap, di ba? Lahat naman ng tao ay pwedeng mangarap. And then, why not? Malay mo, ngayon pa lang talagang dapat ayan yung mga sinasabi mo. Someday, magiging mayaman din ako. Someday, magiging reyna ako. Someday, magiging isa akong pinakamaganda na babae sa balat ng lupa. O, di ba? Someday magiging Miss Universe din ako. So, walang imposible ngayon nga, di ba? Yung mga transgender, nakakasali na sila sa Miss Universe noon-noon, di ba? Parang pangarap lang yan. Ngayon talagang ang swerte nung nakasali sa Miss Universe, parang wow, natupad ang pangarap ko na makatungtong sa entablado ng Miss Universe. O, di ba? Credit nila yan sa buhay. And then, yung iba naman sinasabing ganon, someday, magiging kandidata ako sa Miss Universe katulad na lang ng mga married woman. Hindi nila akalain na makakasali pa sila. At ngayon may mga grandma na hindi mo akalain na
wow, sa edad kong ganito, sino makakapagsabi na magiging kandidata pa ako ng Miss Universe Philippines? Di ba? So, walang imposible pagdating sa pangarap. Walang imposible pagdating sa ganitong mga bagay. So, yung sinasabi niya, someday magiging Miss Universe din ako. Actually, natupad na kasi isa na siyang Miss Universe Iloilo. Ngayon, ang aanuhin niya na lang dyan ay sana maging Miss Universe Philippines din siya. Pero alam mo yung mga ganitong pangarap ni Alexi na someday magiging Miss Universe din ako. Oy, ganito yung mga pinangahawakan mo na talagang matatag na, wow, maniwala ka lang sa pangarap mo, Day. Hindi imposible yan. Diba? So yun, congratulations ngayon pa lang. And good luck kay Alexi. Natutuwa naman ako sa mga pangarap niya. Gusto ko rin yan. Gusto ko rin mangarap ng bonggang-bongga na someday, magiging Diyosa din ako. Diba? At eto pa ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Rumors na pinag-uusapan. Kun An, sold out daw kay Raul ang Miss Universe. So, binenta na ba ni Kun An ang Miss Universe dito kay Raul? To be honest, ako, parang imposible na papayag ba si Kun An na mawala siya ng eksena ng ganun-ganun lang sa Miss Universe. So, ako para sa akin, tingin ko, hindi niya ibinenta yung Miss Universe, pero ibinigay niya yung ibang share. Halimbawa, di ba, 100%. Siguro, ang ibinigay niya kay Raul dyan ay pwedeng, siguro palagay natin ha, 40%, sa kanya yung 60%, ganon. Baka binenta niya yung 40% yung Miss Universe dito kay Raul, tapos sa kanya yung 60. Or pwede din naman, ibinigay niya yung 60, sa kanya yung 30. Pero parang feeling ko, hindi papayag si Kun An na hindi siya boss ng Miss Universe. So, parang feeling ko, binenta niya lang yung konting share doon mismo sa kanya. Para, alam mo yon, meron siyang ano tawag dito, meron siyang backup na tutulong sa kanya pagdating sa financial. Kasi syempre alam naman natin na bankrupt ngayon si Kun An. So natural, hihingi siya ng tulong dun sa iba para alam mo yon na merong support system na pumapasok sa kanya. Alam mo yon. At saka syempre, iba din ang siguro ang kalibre ng Raul. Kasi syempre, mamaya, mas marami siyang contact para mag-connect dito sa Miss Universe, and then matutulungan si Kun An. And then pagdating ng panahon, babawiin niya lahat ni Kun An, paalisin niya na bibili niya uli yung share. So sa ngayon siguro parang nandoon lang para mas matulungan si Kun An, and then feeling ko hindi niya to binenta ng 100%. Siguro binenta lang niya ng mga 40%. So, tignan natin. Malalaman natin yan kasi may pa-announcement daw sila. So, parang feeling ko yung pa-announcement nila is maging part si Raul ng Miss Universe. And then, tignan natin kung bibilin nga ni Raul ng 100% ang Miss Universe. But ako, guess ko, konti lang. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, binenta na nga ba ni Kun An ang Miss Universe kay Raul ng 100%? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.